Before the Mass, prepare yourselves well for it. Do not watch it with a cup of coffee in hand. Read the Mass readings to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for and what to offer to Him this Mass. Remember, you are praying this Eucharist with many other fellow Catholics. During the Mass, stay in reverent gesture throughout the Mass. Pray with the whole family. Join in prayers, response, and singing. At the time of communion, make a spiritual communion. After the Mass, take some moments of silence to read again the scriptural readings and reflect. Good morning, brothers and sisters. Please kneel and join us in praying the chaplet of the Divine Mercy. Let us offer this chaplet for peace and unity in our family, our country, and the whole world. And also for our sick brothers and sisters, most especially the dying. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.
for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood,
soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion, Have mercy on us and on the whole world. for the sake of his sorrowful passion. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Amen. Jesus, I trust in you. Mary, Mother of Mercy, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Faustina, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Paul II, Pray for us. Saint Teresa of Calcutta. Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa loob po ng ilang sandali ay magsisimula na ang pagdiriwang ng banal na misa. Pinapaalala po namin na patayin o ilagay sa silent mode ang inyong mga cellphone. Pakibantayan ang inyong mga kagamitan habang nasa loob ng simbahan. Sa lahat po ng hindi makaluhod, manatiling nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa dibdib, tanda ng paggalang. Patuloy po ang pagbibigay natin ng Holy Communion ayon sa hanay ng inyong upuan o communion by row habang sinusunod natin ang physical distancing. Sa bawat pagpunta po natin sa simbahan para dumalo at makiisa sa pagdiriwang ng banal na misa, dapat tayo po ay nakasuot ng tamang church attire. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay ika-11 ng Oktubre, taong 2020. Ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ang pambungad na awit. Sa piling ng ating Panginoon, tayo laging magtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat.
at sumainyo rin. Mga kapatid, muli tayong natitipon ngayon sa hapag ng Panginoon upang muling makisa sa banal na Eucharistia at sa mga pagbasang ating maririnig. Hinahangad ng Diyos na tayong lahat ay makasama sa Kanyang walang hanggang sama-sama o salo-salo sa langit. Nawa pagkatapos ng panahon, tayo ay nasa piling ng Diyos. Ihanda natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang, tahimik mo nating pagsisihan ang ating maraming kasalanan. Sama-sama tayong magbabalik loob sa Diyos sa awit ng Panginoon Maawa. Awitin natin, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagsasal, sinasamba ka dahil sa Panginoon namin Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, kopero lang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, lamang ang banal Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. O Diyos na aming Ama, isinasamo namin, kupkupin mo kaming lagi at bantayan ang aming mga gawain sa araw-araw. Tulungan mo kaming makapagkawang gawa sa aming kapwa. At naway huwag kaming manghinawa sa paglilingkod sa iyo at pagmamahal sa iba. Alang-alang sa anak mo, si Jesucristong Panginoon namin, na nabubuhay at naghaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa.
Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ang ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay talang tayo sa mabuting balita. Alleluia, 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 alleluia. Diyos, Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ng mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita nyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at sinama ang lahat ng matagpuan. Masama man at mabuti, ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong di nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, igapos niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ito ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nyo rin ng good morning yung mga katabi nyo. Kahit layo-layo tayo, good morning sa katabi. Yan. Good morning. At sa wakas ay nagkikita-kita pa rin tayo kahit papaano. Yan. At sa mga ating mga nanonood online, mga kasama natin sa pagdiriwang ng misa online, sana nagsisimba kayo sa online, hindi nakahiga sa kama, ha? Na nakapadyama pa o nakakumot pa. No? Yan, lagi ko pinapaalala sa mga nagsisimba online, dapat meron kayong maliit na altar din, no? May crucifix dyan, at more or less nakabihis ng maayos at nagsisimba. Yan ay pagsisimba pa rin, pagsisimba online. Yan. Anyway, tayo po ngayon ay nasa ika-28 linggo, 28 week in ordinary time. Yan. Magandang ating mga pagbasa sa araw na ito at magandang ating balikan at pagnilay-nilayan kung ano bang sinasabi sa atin ng Panginoon sa araw na ito ayon sa mga pagbasang ating narinig. Yung ating unang pagbasa ay sa aklat ni Propeta Isaias chapter 25. Yan ang ating sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Sa ating unang pagbasa, anong sabi sa atin ng propeta? Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ng lahat ng bansa at gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Yan. So sinasabi sa unang pagbasa natin, ito isang napakaganda at nakakalubag ng kalooban, no? A very consoling picture of the heavenly banquet in Mount Zion, o ang bundok na banal at tinutukoy ng Panginoon. Si Propeta Isaias ay nagpahayag anong petsa o kailan? 800 years bago pa dumating ang ating Panginoong Jesus. Ganong katagal, no? At siya nagpahayag na darating ang panahon, mararanasan ng tao, no? Mararanasan ng tao ang kagalakan sa piling ng Diyos. Sabi nga, doon ay wala ng paghihirap, wala ng sakit, sapagkat ipapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, aalisin niya ang lahat ng kahihiyan sa kanyang bayan. Sinasabi lamang sa atin na sa piling ng Diyos, ano ba ang hihingin mo? Sabi nga,
Ano pa ba ang hihingin mo sapagkat lahat ay binigay sa iyo ng Panginoon? Kaya nga ng messianic banquet, no? Isang piging, isang masaganang handaan, kasama ang Diyos. Di ba tayo pag nakaka-experience tayo ng magandang buhay, wag lang himing ang pandemic. Siyempre, nung normal pa ang buhay natin, wala pa ang pandemic, ha? Di ba pagka tayo nakakaranas ng medyo masarap-sarap na buhay, anong sasabi natin? Ay, nako, wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Wala na akong mahihingi pa. Kompleto na ang buhay ko, masaya na ako. So, yun ang sinasabi natin madalas, di ba? So, yun more or less ang sinasabi ng ating first reading. Sa piling ng Diyos, ano pa ba ang hihingin mo? Kapiling ka na ng Diyos. At syempre, isang tao lang alam natin kapiling na ng Diyos. Sigurado tayo, yun yung mahal na birhen, na sinasabi ngayon tumanggap ng fullness of grace. Yan. Kaganapan ng lahat ng biyaya, tinanggap na yon ni Maria. Pero tayong lahat, nagsisikap ang makamit ang lahat ng mga biyayang pwede nating matanggap sa buhay natin. Kaya itong pagbasa ni Propeta Isaias, isang napakagandang larawan na more or less ipinapakita sa atin ni Propeta Isaias, ganito ang mangyayari kapag tayo ay tumugon sa Diyos, tayo makakasalo niya sa kanyang hapag, na kung saan, sabi ngayon, wala nang paghihirap, wala nang sakit, kapayapaang walang hanggan. Ano pa ba ang hihingin mo? Halos wala na. Yan. Yun ang ating first reading. And then yung ating second reading, buhat pa rin sa sulat San Pablo Apostol sa mga taga-Pilipos. Yan. Sino ba itong mga taga-Pilipos na ito o Pilipay? Ito po ay nasa Macedonia, no? At sinasabi nga na ito ay parang isang Roman Empire na na-discover at tawag na ni King Philip noon, ang tatay ni Alexander the Great. At dito napadpad si St. Paul para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, dahil nga si St. Paul ay naglakbay ng maraming pagkakataon, maraming beses. Hindi lamang siya natili sa Israel o sa Jerusalem. Siya lumabas ng iba't ibang mga bayan kahit napakahirap maglakbay ng panahong iyon. Nung araw, panahon sa St. Paul, ang mga boat, no? Hindi naman malalaki, mga dilayag, yung mga sailboat. At kadalasan, ito'y pinapadpad lang ng hangin kung saan direksyon ng hangin. Kaya minsan magkakaligaw-ligaw ka kung saan ka makakarating. Pero St. Paul ay talagang hinangad na maglakbay para ihatid ang mabuting balita sa mas maraming tao. At siya ay nakarating sa Pilipos. At dito, nakatagpo siya ng isang community, isang mga tao na nagmahal sa kanya, tumulong sa kanyang gawain ay pangaral ng mabuting balita. Kaya ngayon naging kahati niya at katulong niya, at least lalo na financially, para sa kanyang mga gastusin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nung wala na siya doon sa Pilipos, siya'y sumulat ng pasasalamat. At ito yung letter na ito. Itong sulat na ito ay ginawa niya habang siya'y nakabilanggo in prison. Siyempre nakabilanggo si St. Paul. Sa loob naman bilanggo, ano bang gagawin mo? Kundi magnilay-nilay, mag-isa, mag-isip-isip, balikan yung mga masarap na bahagi ng buhay mo. At isa sa mga magandang bahagi ng buhay ni St. Paul na bumalik sa kanya habang nakabilanggo, itong ang mga taga-Pilipos na nagmahal sa kanya at tumulong sa kanyang gawaing ipangaral si Jesus. Kaya sa kanyang sulat, siya ay nagpapasalamat. Sinabi ng St. Paul, bagamat ako ay sanay ng mabuhay ng kapos, bagamat ako ay sanay ng mamuhay ng meron o wala, pero ako'y nagpapasalamat dahil ako inyong tinulungan, ako inyong hinatian sa aking mga gawain. Ito yung pinagpapasalamat ko sa Diyos, wika ni St. Paul. Yan. At ang Diyos na ang bahalang magpala sa inyo, yan siya sabi, ang Diyos na ang bahalang magpala sa inyo dahil sa inyong kabutihan sa akin. At nagpaalam na siya rito dahil alam niya hindi siya makakabalik at siya'y nakaharap na sa kamatayan. Kasi nga kaya siya nakabilanggo, nag-iintay siya ng sentensya ng kamatayan na later on ay bibigay sa kanya. Pugot ulo ang inabot ni St. Paul para kay Jesus. Pero sinasabi niya na bagamat siya'y nakabilanggo ngayon mahandang mamatay, hindi niya nakalimutan ang mga magandang bahagi ng kanyang buhay nung siya ay nangangaral ng Ebanghelyo. Tayo rin mga magulang at mga kapatid. Lalo ngayong may pandemic, sabihin natin, marami naghihirap, marami nawala ng trabaho. Huwag tayong magmukmok sa kinasadlakan natin ngayon. Yan ang ginawa ni St. Paul dito. Huwag kang magmukmok na lang na bakit nagaganto ang buhay natin, no? Bakit nawalan ako ng trabaho, bakit nagugutom kami ngayon, ang hirap-hirap ng buhay. Sa halip magmukmok ka lang ng magmukmok,
Isipin mo rin yung mga mararaming blessings na dumating sa iyo, lalo pa nung wala pang pandemic. Yan. Hindi naman nagkulang ang Diyos. At sa gitna man ng mga pandemic na ito, meron pang magandang mangyayari sa ating buhay. Nung isang araw nag-i-scroll doon sa aking cellphone, dahil maraming mapadala-padala sa akin ng mga kaibigan, ako'y natawa nung isang nabasa ko doon, meron pang picture. Ang sabi ng isang nakapicture si Jesus at isang apostol. Sabi ng apostol kay Jesus, Lord, bakit mo ba binigyan ng tenga ang tao? Hindi naman nakikinig. Yun ang sabi ng apostol. Nilagyan mo pa ng tenga ang tao, dala-dalawa pa. Hindi naman nakikinig ang tao. Ang sagot lang ni Jesus, hayaan mo, sa year 2020, magpapadala ko ng pandemic sa daigdig. Sabi ng apostol, bakit Lord? Makikinig na ba sila? Hindi. Diyan nila isasabit yung face mask. Ang tenga, hindi para sa face mask, ha? Binigyan tayo ng Diyos ng tenga, hindi para sabitan lang ng face mask. Binigyan tayo ng Diyos ng tenga para makinig sa Kanyang salita. At sa pakikinig sa Kanyang salita, tayo ay mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Tandaan po natin yan. Ngayon, gamit na gamit talaga yung tenga natin. Isipin mo kung wala kang tenga, saan mo isasabit yan? Itamtax mo sa ulo mo. Aray, ang sakit. Ngayon, gamit na gamit yung tenga natin dahil sabitan nga ng face mask. Pero hindi yan ang pakay ng tenga. Ang tenga ay dapat gamitin sa pakikinig. At yan ang pinagsumikapan ni St. Paul na ipaabot ang mabuting balita sa atin. Na makinig tayo, kaya nga ngayon yung talinghaga ng ating pinag-uusapan. Ano bang sinabi sa talinghaga? May isang ama na nagbigay ng isang napakalaking piging sa kanyang anak na lalaki na ikakasal. At siyempre, pag may handa ang malaki, kinumbida yung kanyang mga kaibigan, mga kakilala, mga kachokoran, kaya nga hindi na term na sa mga Pilipino, di ba? Yung mga kachika-chika natin, mga best friends natin, kinumbida niya yun, pinadala ng mga imbitasyon. Abay, walang dumating. Kesyo may lakad, kesyo merong business na ayusin, kesyo siya ay busy, etc. Siyempre, nagalit yung hari, napikon, pambihira. Pinapatay ko na nga yung aking mga baka, pati mga pinatabang guya. Anong gagawin ko na? Kakainin ko ba itong lahat? Kaya sabi, sige, sabi sa kanyang mga katulong, labas kayo sa kalsada, tawagin nyo kahit sinong tao, papasukin sa kasal ng aking anak. Yan. At nagdatingan. Pero merong isang natagpuan doon na sinasabi nga, matagpuan niyang hindi nakabihis pang kasal, bagamat ang lahat ay pinakumbida, bakit naman siya hindi nakabihis pang kasal? Ano bang punto ng ating talinghagang ito? Una, sinasabi ito yung naghanda ng isang malaking piging ang ama ng isang lalaking ikakasal. Ito'y tumutukoy siyempre kay Jesus na ang Diyos, ang ating Diyos na masalangit ay nag-anyaya sa ating lahat, lalo pa sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo man ang unang pinupunto rito. Pero hindi sila nakinig. Hindi sila dumalo sa kasal ng anak na lalaki. Ibig sabihin, hindi sila nakinig sa paanyaya ng kaligtasan na iniaalok ng Diyos. Kaya ang sabi ng Ama, sige, sa kalsada lahat kumbidahin ninyo. Ibig sabihin, inialok hindi lang sa mga Hudyo, kundi inialok na sa lahat ng tao ang kaligtasan. Lahat ng bayan, lahi o bansa, inialok na ang kaligtasan at marami namang nagtugunan. So unang-una sasabi rito, tingnan nyo yung behavior, yung pag-uugali, no, na dinedma ng mga Hudyo ang paanyaya ng Ama. Yan, dinedma. Inignore. Hindi pinansin. Hindi pinakinggan. Siguro pa yung may-ari ng kasalan, pambihira. Sila na ngayong kinumbida, sila pa ang aayaw. Yan. Tumanggi ang mga Hudyo na dumalo sa kaligtasang handog ng Panginoon. Kaya kanyang ipinakumbida kahit sinong tao. Kaya ibinukas ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat ng tao. Ngayon, nung magdating ng lahat ng tao, nakatagpo naman siya ng isang tao na dumalo, pinagbigyan ng kanyang paanyaya, pero hindi man nakasuot ng damit pangkasal. Yung damit pangkasal dito, tinutukoy maghanda ka naman sa paanyaya, magbihis ka naman ng maayos. Pupunta ka ba sa kasalan na ikaw ay naka-basketball short at nakasando, naka-chinela, siyempre dadalo ka sa kasal. Kahit pa sabi mo hindi ka naman big time, magbihis ka naman ng maayos-ayos. Kasalan yung pupuntahan mo eh.
Kaya pupunta na kayo ng gigitata sa karumihan. Nandilimahin yung iyong damit. Hindi masabing mamahalin yung suot mo, pero magbihis ka naman ng maayos sa iyo at malinis. Kaya sabi, nakita siya, bakit ka nagbihis pang kasal? Ang tinutukoy naman dito ng Diyos, oo nga't ang paanyayang kaligtasan ay para sa iniyalok sa lahat ng tao, pero magbihis ka naman ng mabuti at magandang buhay. Yung tinatawag na sanctifying grace. Ayusin mo naman ang sarili mo para maging karapat-dapat ka sa handaang ito na inihanda. Para maging karapat-dapat ka naman doon sa piging na iyong pupuntahan, mag-ayos ka naman. Kaya sinasabi ngayon, ang kaligtasan, inialok nga sa lahat ng tao, pero ayusin mo naman ang buhay mo. Yan. Ayusin mo naman ang buhay mo para maging bagay ka naman sa kaligtasang iniaalok ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin na, magpapakasama ako, gagawa ko ng lahat ng kawalangyaan, gagawa ko ng lahat ng kasalanan, anyway, ililigtas naman ako ng Diyos. Aba, ano ka sinuswerte? Ngayon kitang-kita natin sa ating ebanghelyo, itali ang kanyang mga paa at kamay at itapon siya sa labas. Sabi dito, itapon siya sa labas. Gapusin niyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa kadiliman sa labas. Do'y magnanangis at magngangalit ang kanyang ngipin. No? Ito mga salitang ito na siya'y mananangis at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Ito'y nangangahulugan ng suffering. Ibig sabihin siya'y paparusahan. Paparusahan. Kaya ulitin ko, oo nga't ang kaligtasan ng tao, ang kaligtasang handog ng Diyos ay iniaalok sa lahat ng tao. Pero gawin mo naman na ang sarili mo ay bagay sa kaligtasan ito. Kaya nga, kumbaga kung meron ngang party, may magbihis ka naman ng maayos-ayos. Huwag naman lalabas kang kahiya-hiya sa itsura mo. Dadalo ka ng party, mukha kang basahan. Eh, Father, bakit mahalaga ba ang suot? Abay, oo. Iayon mo o iakma mo ang iyong suot sa uri ng pagtitipon na iyong pupuntahan. Di ba kaya nga sa ating misa rito? Isa yan na, kanina narinig ko naman uli na binanggit ni Sister Gay, di ba? Na sana'y magsuot ng tamang church attire pagdadalo ng misa. Kasi nga, huwag ka naman magbihis na parang pupunta sa ballroom dancing. O baka naman ikaw ay naka-short short na ang tawag ng mga kabataan ngayon ay ek-short. Hindi ba? Huwag ka naman magsuot ng gano'n na, kaya nga, tamang church attire, sinasabi sa atin ngayon ganyan, di ba? So ang punto rin, haharap tayo sa Diyos, magsuot ka naman ng tamang attire ng kabanalan, ng matuwid na pamumuhay. Huwag mong idein na ililigtas naman ako ni Lord, bahala na. Mamumuhay ako ng gusto kong buhay, magpapakasama-sama ako. Basta ang mahalaga, alam ko, ililigtas naman ako ni Lord. Aba, hindi ganun. Sabi nga, ang kaligtasan is a partnership between God and man. Yan. Sabi nga ng mga Pilipino, it takes two to tango, hindi ba? Yan, it takes two to tango. Yung mga marunong mag-ballroom dancing, di ba? Mahirap kasayaw, yung hindi marunong magsayaw, maaapa ka ng paa mo. Sabi nga, mahirap kasayaw, yung parehong kaliwa ang paa. Father, ang hirap kasayaw niyan, hindi marunong, hindi ko madala, hindi ko matake. Yan. Ganon din sa Diyos. Ngayon, ano ba itong tamang attire na ito sa langit? At paano mo gagawin ito habang tayo nabubuhay? No? O ngayong panahon ng pandemic, sinasabi nga, ano ba ang kabutihang nagawa mo? Ito paulit-ulit kong sinasabi every Sunday. Ano ba ang kabutihang nagawa mo ngayong panahon ng pangangailangan ng maraming tao? Yan. Kasi itong magbibihis sa iyo ng tama para humarap ka sa Diyos later on. Ano ba ang kabutihang nagawa mo para maging karapat-dapat ang buhay mo sa pagharap sa Diyos? Meron kaming kasambahay sa Bulacan na matagal namin kasama yun sa bahay, no? So ngayon, nitong panahon ng pandemic, na siyempre nawala ng trabaho yung asawa, medyo hirap na hirap, marami rin siyang anak, meron pa siyang mga manugang, meron pa siyang mga apo, ganyan. So medyo hirap na hirap. No? Paminsan may inaabot ang ngayon, ito idagdag mo ha, para sa panggastos dyan, pambili mo lang ng pagkain, idagdag mo yan dyan. No? Ako'y nagugulat na, nakita ko na, hinahatian pa niya yung kanyang hipag. Hoy, binigyan ako ni Father. O heto, hati tayo.
Yun ang matang napakaganda ng kalooban. Nasa gitna ng kanyang matinding pangangailangan, hindi naman napakalaki yung binigay ko. Binigyan ko lang naman ng 1 milyon. Sana nga. Kasi inabutan ko lang siya ng kaunti. O, dagdag mo ako sa panggastos ninyo sa bahay, ha? Bili mo ng pagkain yung mga bata. Opo, Father. Tapos nakita ko yung kanyang hipag, inabutan pa, hati tayo. Ito yung mga taong hindi makasarili. Iniisip din kapakanan ng kanyang kapwa. Yung iba yun, di ba? Binigyan ako ni Padre, okay na lang, akin na ito. Ba't ka pahahatian niya? Bahala ka sa buhay mo. Pero hindi, hinahati pa niya. At hindi lang pala isang beses yun, marami rin beses ito yung binibigyan ko siya, namimigay sa iba, nagbabahagi sa iba. Ito sinasabi ko na magbihis tayo ng karapatang bihis para maging karapat dapat tayo sa harap ng Diyos. Kaya ngayon pa naman ng pandemic, ano na ba ang nagawa mong kabutihan? Huwag mong sabihin na huwag mong gawing excuse na, Father, lahat naman hirap ngayon Lahat naman nangangailangan. Hirap kami ngayon, Father, excuse me, saka na lang. Ganun na lang ba yun? O baka naman umiira lang yung iyong karamutan. O nga, sasabihin mong mahirap ang buhay ngayon, pero mayroon mas higit na naghihirap. Ano bang bahaginan mo ng kaunti kung anong meron kang tinanggap? Yan. At pupulutin ko nga uli yung lagi sinasabi nanay ko nung araw na tumulong ka kahit konti, tumulong ka. Ito lagi sinasabi nanay ko nung araw. Tumulong ka kahit konti, hindi mo ipaghihirap yan. Yan. Hindi mo ipaghihirap yan. So, tinulong mong kaunti, nakapagpaligaya ka ng ibang tao. So, inaasahan sa atin ng Diyos ito, mga magulang at mga kapatid. Inaasahan sa atin ito ng Diyos. Ito ang bihis na inihintay sa atin ng Diyos. Ito ang bihis na inaasahan ng Diyos na makikita sa atin. Ano yung bihis na yan? Hindi yung mamahaling damit mo, kundi yung bihis ng kabanalan at pagkakawang gawa. O nga't ang lahat ay inaanyayahan sa kanyang piging. Ulitin ko, ulit-ulit yung sinasabi ko na lang, ulitin ko ulit. Pero, magbihis ka naman ng tama. At ano yung bihis ng tama? Yung kabutihang magagawa mo para maging bagay ka sa pagdalo sa piging ng Panginoon. Kaya uulitin ko ulit ang tanong, ano na ba ang nagawa mong kabutihan ngayong pandemic? Huwag mo lang isipin yung self-survival. Huwag kang maging makasarili sa pagkakataong ito na baka meron ka pang reason, ginagawa pang dahilan ng pandemic para lalo kang kumita, para lalo kang manggipit sa iba, lalo ka pang maging pahirap sa iba. Naku, may pagkakalagyan ka. Huwag mong gamitin ng pandemic para lalo pang mahirapan ng ibang tao. Gamitin mo ang pagkakataong ito na makatulong kahit papaano sa iba. Hindi mo ipaghihirap yan. Diba? At ang sabi nga ng Panginoon, pag ikaw ay maluwag na tumutulong sa iba, ibabalik yan sa iyo ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Father, ang hirap ng buhay, hanggang kailan kaya ito? Aba, ewan natin. Ewan natin. Next year, hopefully dumating ang vaccine next year, ewan natin. Pero ang mahalaga, samantalin natin itong pandemic na ito, hindi sa pagmumukmok, hindi sa pagiging makasarili, kundi gamitin din natin ang pandemic na ito tayo para maipakita natin yung tunay na bihis natin sa mata ng Diyos. Yung tunay na itsura natin sa harap ng Diyos. Ano ba ang itsura mo sa harap ng Diyos? Nawa tayo maging karapat-dapat sa kasalan nating dadaluhan sa piling ng Diyos. Nawa maging karapat-dapat tayo na humarap sa Panginoon at hindi niya sasabihin sa atin, no? Itong katakutan natin. Hindi niya magagawang sabihin sa atin ng ganito, igahapos ninyo ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa labas sa kadiliman. Doon siya'y mananangis at magangalit ang kanyang ngipin. Sana hindi ito sabihin sa atin ng Diyos pagdating ng panahon. Kung di ang mga katagang, welcome to my Father's house. Tumayo na po ang lahat, sabay-sabay nating ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos na maging handa tayo at karapat-dapat dumalo sa dakilang kasalan sa hapag ng Panginoon sa wakas ng panahon. Sasabihin natin, Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang paunlakan nila ang paanyaya ng Diyos sa dakilang kasalan ng kaligtasan at maisama ang kanilang kawan sa pagdiriwang na ito sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bayan upang dinggin nila ang paanyaya ng Panginoon sa kabayanihan at nang matamo nila ang ipinangakong ligayang walang katapusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating paunlakan ang paanyaya ng Diyos na kalimutan ang sarili at tahaki ng daan tungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maluwag na nag-aanyaya sa kasala ng iyong anak, isugo mo sa amin ng iyong Espiritong Banal upang makapaganda kami ng lubos at magsikap na maging tunay na karapat-dapat para dumalo sa pagdiriwang ng aming kaligtasan, alang-alang din kay Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon sa pinagpalang sakramento. Halina't ating pagsaluhan ang piging ng Panginoon sa pinagpalang sakramento. Tinapay ay kanin at alak ay inumin, katawan at tubo ng puot natin. Pagsaluhan ng kanyang buhay, ito'y sa'yo, ito'y sa akin, sapagkat tayo'y isa sa kanyang paligid. Tinapay ay kanin at alak ay inumin, katawan at tubo ng puot natin. Pagsaluhan ng kanyang buhay, ito'y sa'yo, ito'y sa
akin, sapagkat tayo'y isa sa kanyang paningin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog at ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. O Panginoon, kalugdan mo ang mga handog at panalangin ng iyong bayan, naway maging daan sa langit ang aming mga ginagawa sa araw-araw, sa tulong ng iyong pamamatnubay, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Nilalang mo ang santinakpan at itinatag ang iba't ibang panahon. Ginawa mo ang tao na kawangis mo at kalarawan, at ang lahat ay pinaubaya mo sa kanyang pangangalaga. Ginawa mo siyang katiwala ng madlang nilikha, upang magpuri sa iyo sa tuwina, sa lahat ng gawa mong kahanga-hanga. Kaya kasamang makapal na mga anghel sa kalangitan, ay ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kalwalhatian. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikapapanuto ay maging katawan at dugo na Jesucristong aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang kalis, muling nagpasalamat sa iyo, at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, iniaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay
at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Sa pamumuno ng aming Papa si Francisco, ng aming mga arsobispo at obispo at ang lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at ang lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na tumupad ng iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristong anak mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at pinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Ngayon ay sama-sama tayong mananalangin sa ating Ama sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawangin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristong aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isaalang-alang ang aming maraming kasalanan, kundi ang aming matibay na pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka't nag-ahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang lahat ng sa Kanya ay tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang buhay mong bigay ay minsan lang magdaraan sa akin. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Maging bukas palad at matutong mabuhay ng banal. Kaya't bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko, marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan
Purihin ang buhawi ng gulo, ang ulap na nagsisilbi, dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan, daan sa buhay kong bigat. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ligawan mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. O Panginoon naming Diyos, sinihiling namin ng buong kababaang loob na yayamang tinanggap na namin ang mahal na katawan at dugo ni Jesus. Kami naway bahaginan mo ng iyong buhay at pagpapala. Naway maging karapat-dapat kami sa pagliligtas na iyong ibinibigay, alang-alang din kay Kristong aming Panginoon. Amen. All kneel for the prayer of trust to the divine mercy. Together, I fly to your mercy, compassionate God, who alone are good. Although my misery is great and my offenses are many, I trust in your mercy, because you are the God of mercy. And from time immemorial, it has never been heard of, nor do heaven or earth remember, that a soul trusting in your mercy has been disappointed. O God of compassion, you alone can justify me, and you will never reject me when I contrite, approach your merciful heart, where no one has ever been refused, even if he were the greatest sinner. Jesus, friend of a lonely heart, you are my haven, you are my peace, you are my salvation. You are my serenity in moments of struggle and amidst an ocean of doubts. You are the bright ray that lights up the path of my life. You are everything to a lonely soul. You understand the soul even though it remains silent. You know our weaknesses, and like a good physician, you comfort and heal, sparing us sufferings, expert that you are. Amen. Mary, Mother of Mercy, Saint Joseph, Saint Faustina, Saint Lorenzo Ruiz, Saint Pedro Calungsod, Saint John Paul II, Saint Teresa of Kolkata. Oratio Imperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng takot.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsol. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat. Announcement, Novena Mass envelopes for our dearly departed are now available at the guard's table and at the shrine office. All names enrolled will be remembered in all masses from November 1 to 9. Para po sa ating maayos na paglabas ng simbahan, manatili lamang po nakatayo sa ating mga upuan na may social distancing. At gagawin po natin itong row by row. Para sa maayos na paglabas, tayo po ay gagabayan ng ating mga ushers. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Tama po, mag-ingat din sa paglabas para tayo magdikit-dikit, no? Yung ating physical distancing, mahalaga pa rin po yan. At ang face mask and face shield kung maaari, para sa inyong kapakanan at sa kapakanan ng iba. Panghuli, ang tenga ay hindi lamang sabitan ng face mask. Ang tenga ay upang makinig sa salita ng Diyos. Makinig tayo sa kanyang mga sinasabi, makinig tayo sa pamamagitan ng ating puso. Samantalahin natin ang pandemic na ito ay pagkakataon para makatulong sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.